At sinabi, O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Nakita mo ang ginagawa ng mga demonyo, Sis? Opo. Walang tigil na inaaway ang katwiran at pinasasama ang daang matuwid ng Panginoon. Yan ang trabaho ng demonyo. Yan ang trabaho ni Satanas. Hindi titigil yan talaga. Hindi ka ba titigil, sabi ng apostol na si Pablo. Ikaw na anak ng dyablo. Ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka ba titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Titigil ba, Sis Luz? Hindi po siya titigil. Lalong mag-uulay mo ng galit. Hindi mo kaaway ng lahat ng katwiran. Kaya magtataka kayo, no? Kung hindi mo alam ito, katwiran na, inaaway pa eh. Opo. Salita naman Diyos, tinitutulang pa eh. Sabi ko, imposible ang Diyos ay magsinungaling. Naku, para makatutol yung kampo ni Manalo. Ano sabi? Pakinggan nyo. Nananatiran kasi si Eliseo Soriano imposible ka sa Diyos ang magsinungaling. Hindi ang ibig sabihin nun, hindi kayang gawin ng Diyos yun. Ang pinag-uusapan doon, katangian ng Diyos. Oo, hindi siya sinungaling. Kung gusto niyang gawin yun, kaya niya. Ang lahat ng bagay, kaya niyang gawin. Makapangyarihan po sa lahat ng Diyos. At ng bagay, kayang gawin ng Diyos. Sinabi na nga imposible sa Diyos na magsinungaling eh. Yung dinadaldal nila, galing sa bunganga nila, yung gustong gawin ng Diyos yun, kaya niyang gawin yun, sapagkat lahat ng bagay, kaya niyang gawin. Galing lang yun, sa bibig nila ng yung pandaraya yun eh. Ang nasa Biblia, imposible ang Diyos ay magsinungaling. It is impossible for God to lie. Para magyan ka ng posibilidad, hindi ka away ka ng Biblia, hindi ka ba nakakahalata nun, kapatid na Luz? Totoo po, kaaway po talaga ng Biblia ang mga yan. Kasi imposible na nga, sabi ng Biblia, it is impossible for God to lie. Yung impossible sa Diyos, nilagyan sila ng possibility sa Diyos nila. Kasi sinungaling itong mga walang ngayon eh. Opo. Kaya yung Diyos nila pwedeng magsinungaling. Sana nakikita nyo, no? Yung katotohanan at yung kasinungalingan, maliit lang ang diferensya nun eh. Microscopic yun eh. Yung sabi ng Biblia, it is impossible for God to lie. Bumatak lang ng kapiraso. Kung gusto nang gawin yun, kaya niya sapagkat kaya nang gawin ng lahat ng gusto niyang gawin. O, tamo? Yun ang pagliligaw sa tao. Yung sinabi ni Pablo yung ginagawa nila sa lihim, makalay na sabihin man lamang o salitain man lamang. Napakatindi ng kasamaan ngayon. Walang tigil si Satanas, mga kapatid. At ito ang laging mapanganib na ginagawa. 16:14 ng Apokalipsis, pakinggan niyo. Sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam mo, kaya ngayon, mayroong mga presidente ng bansa, matatapang. Para bang handa sila laging gera. Yan very evident in the Bible nakasulat eh. Mga espiritu ng demonyo pumupunta sa mga hari sa sanlibutan para tugyukan ng pagbabaka. Kaya ang mundo hindi titinila eh. Kapatid na Luz eh. Totoo po. Yung sinasabi yung peace, very volatile yan.
the peace that now is in the world is temporal peace. It will burst in the future, it will burst into a great uprising. At ang alam mo, ang mangyayari, religion ang mag-aaway-away sa mundo. Kaya nga ngayon, yung Iran, may nuclear war, may nuclear, nag-develop ng nuclear, arsenal. Yung North Korea, yung leader sa North Korea, nag-develop ng mga, China, napakaraming bansa. Yun ang nakakatakot na ang gusto ng mga pinili ng bansa ngayon, away. Nakikita mo naman, nanood ka lang sa mga international news, mga mayayabang mga bansa Kaya masasabi natin na totoo yung sinasabi ng Biblia, may nagpapasili sa mga pinuno ng bansa para tipunin sa pagbabaka. Ang mga pinuno ng bansa, inuudyo ka ng mga gera-gera. Pero alam niyo sa talas na ito, yung ginagawa na ito, yung katapusan lahat ito At alam niyo sa talas na wala siyang kakayahan sa Panginoon Diyos at sa Panginoon sa Kristo. Alam din naman ni Kristo yun Tingnan niyo ang sabi ni Kristo. Hindi naman tumutog si Satanas dito 14:30 ng Juan. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutan, at siya'y walang anuman sa akin. Ayan. Nung hihilihin si Kristo doon sa halaman ng Getsemani, sabi niya sa mga apostol, hindi na ako magsasalita ng marami sa inyo, dumarating na yung prinsipe ng sanlibutan, pero wala siyang anuman sa akin. Alam ni Kristo, hihilihin siya pero wala naman kwenta yun para lang sinabi ni Kristo, wala ito. Ganun yan. Pwede sa sandaling panahon, mapahirapan si Kristo, maakusahan, mapagbintangan, pero walang anuman sa akin yun, sabi ng Panginoon sa Kristo, 16:11. Pakibasa mo sa Juan pa rin. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Ayan, nakita mo, may hatol na yan wala na lang wala nang kawalan si Satanas Wala naman siyang pupuntahan sa Diyos Sabi nga ni David sana ko paroroon, Panginoon, mula sa iyong harapan. Kung pumamig ka sa langit, nandiyan ka. Kung bumaba ako sa libingan, sisindan mo ko nun. Kung tumawa ako ng pakpak ng umaga, kahit doon saan ka pumunta, makakarating ka, sabi ni David. Si Satanas kang nakatakas sa Diyos. Walang napapakasan yun Alam ni Satanas yan na alam ng kanya mga kampuhan, darating ang araw nila, paparusahan sila, matatalo sila, wala silang kaya sa Diyos. Helpless sila helpless alam ni Satanas yun Yan. Ang katunayan, ano yung kakayahan ni Satanas limitado lang, kung may kapangyarihan man siya, limitado, di siya obra sa Diyos. Pakinggan niyo sa 5:18 ng Juan, unang Juan. Unang Juan 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Yan ang prueba Pag anak ka ng Diyos, hindi ka pwedeng galawin ni Satanas Tamo. Tingnan mo mga kapatid sa iglesia, hindi pwedeng kulamin. Opo. Pero kada nakita ang kapatid, Christmas, kinulam. Ay, wala po. Hindi po tumatalab ang kulam sa mga lingkod ng Diyos sa iglesia. Sa tanda ko na sa iglesia, wala akong nakita ang kapatid na talagang sa Diyos at nakumisilala sa akin, naulam Wala yan. O yung binasabing binabarar, binabalik, kalokohan yan. Hindi totoo yan.
Totoo yan sa mga hindi sa Diyos, pero sa mga anak ng Diyos, sabi ng Biblia, hindi ka pwedeng galawin na masama kung sa Diyos ka. Yun ang isang bintahe, mga kapatid, ng pananatiling sa Diyos. Walang kapangyarihan sa lupa o sa ilalim ng lupa na po pwedeng makialam sa mga anak ng Diyos. Hindi ka pwedeng galawin ng masama. Makakatulog ka ng mahimbing. Kahit walang ilaw, huwag ka matatakot, hindi pwedeng galawin ng masama sa Diyos eh. Pero alam din nila na hindi nila kayang galawin yung mga anak ng Diyos eh. Hindi kayang galawin ng mga anak ng Diyos. Kaya yung si Satanas at saka ang kanyang mga kasama, mga masasamang mga anghel, mga demonyo, wala yan, mga kapatid. Talagang yan eh, ang kapangyarihan yan, limitado lang, hindi pwede sa Diyos yan. Alam nilang paano sila pagdating ng araw at may parusa sila. Pero sa kabila ng lahat ng bagay na ito, ang isang bagay na pag-iisipan mo, kung saan kumukuha ng courage si Satanas para lumaban sa Diyos, hindi ba dapat isipin nila, kapatid, na wala na mo? Basahin natin ng Lucas 4:5 hanggang 6. At iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sangdaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. At tingnan mo, napakasinungaling yan. Pag-aralan mo lang ang sabi ni Satanas, matututo ka ng katwiran eh, Sis. Ang sabi niya kay Kristo, lihid ka lang sa akin. Pinakita niya yung lahat ng kaharian kay Kristo. Pinakita niya pati Amerika, pinakita niya Inglaterra, pinakita niya sa sandaling panahon. At a time, at a point in time, He showed him all the kingdoms of this earth. Ang nagbabasa niyan, akala, ang ipinakita, yun lang mundo noon, hindi. Ang ipinakita ni Satanas kay Kristo, yung kaluwalhatian at dapit ng lahat ng kaharian sa mundo, nakita ni Kristo. Pinakita ni Satanas sa kanya yung glory of the United States of America, of the Roman Empire, the glory that was Greece, the grandeur that was Rome. Lahat ng mga kaharian in time, in a moment of time, basahin natin sa Revelation 4:5 ng Lucas, kapatid na Luz. And the devil, taking him up into a high mountain, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. Kita mo, hindi naman isang in a moment of time. Pinakita niya yung peak ng height, ng glory ng lahat ng kingdom sa mundo. Ano sabi niya kay Kristo, Sis? And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will, I give it. Ayan, tagalogin mo. At sinabi sa kanya ng dyablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito, at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Pakita mo, sinungaling talaga. Pero umaamin siya. Paano pong umaamin? Umaamin siya ng pakamerin dyan eh, Sis. Paano po yun, Brad Eli? Sabi niya, bibigay ko sa iyo ang lahat ng kapamahalaan ito, kaluwalhatian nila, sapagkat nabigay na sa akin. Sinungaling, sino nagbigay sa iyo? Nabigay na lang sa kanya. Tama ako din sinungaling nabigay daw sa kanya. Sino ka sinungaling niya yan eh? Alam mo, kasi sinungaling niya yan nabigay na sa kanya. Hindi naman, kung anong naman, nagkaroon siya ng kapirasong poder. Hindi naman forever na kanya yun eh. Yun ang dapat maintindihan natin. Kaya kasi sinungaling niya yan eh.
temporary treat lang yun. Halimbawa, ikaw ngayon na nag-ahari sa Roman Empire dahil sa panangkabihan ng pinagandala. Pero, may kapamahalaan dyan, hindi forever iyon. 28, 19 ng Mateo. Dahil dito, at lumapit si Jesus sa kanila, at lumapit si Jesus, 18. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Kristo o ang demonyo? Nabigay niya ka sa akin, sabi naman ni Kristo, lumabuhay sa magaling sa mga patay. Lahat ng kapamahalaan sa langit, sa tinatang lupa, nabigay na sa akin. O, nakita mo na, sino nagsasabi ng totoo? Ha? Si Kristo o ang demonyo? Si Kristo po siyempre. Pero, tignan natin kung saan kumuha ng kapamahalaan si Kibunol. Opo, eto. Nasa kanya po itong website. The Turnover of Power. April 9, 2004 was the formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir. Kaya ito binay sa Satanas kumuha ng power eh. Artificial lang yung power niya eh. Kili-kili power lang yun eh. Pero talagang yung power ng pamamahala sa langit at sa ibabaw ng lupa, sabi ni Kristo, na ibigay na sa akin. Sabi? Kaya alam mo si Satanas, miski sa pagsisinungaling niya kung marunong kang tumulong, ano nabi siya, hindi naman kanya eh. Sabi niya, naibigay sa akin. Hindi naman talaga sa kanya. Hindi nilitin mo kanya. Eh, kung hindi nilitin mo sa'yo, ba't ibibigay mo kay Kristo? Hindi mo malaking kasi niya sa nila, hindi naman nilitin mo sa'yo, tapos bibigay mo kay Kristo, ipamulokso mo. Lord ka sa akin, bibigay ko lahat sa iyan. Sabi niya. Sinungaling talaga, di ba, sis Leo? Opo,